totoo, yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Oras ng Katotohanan. Kamusta na po kayo? Ang aming pong parating dalangin na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ang inyong host sa edisyong ito, Brother Lyndon Danoob. Ang isa sa mga pangako ng Panginoon na kanyang sinalita kay Jacob ay ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Napakadakilang biyaya kapag ang Diyos ay nangako sa iyo. Siguradong tutuparin niya ang bawat pangako niya sa atin. Kung tayo ay sasampalataya sa salita ng Diyos, magiging kagaya tayo ni Jacob. Ang Diyos ay sa atin sapagkat gagawin niya ang bawat bagay na kanyang ipinangako sa atin. Kung anumang dilubyo sa buhay mo ang dumating ngayon, hindi tayo dapat matakot sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos na nangako sa atin. Sa pakikinig natin ng mga salita ng Panginoon, tandaan po natin, ito ay mayroong kalakip na pangako kung ito'y ating panghahawakan. Gagawa ang Diyos sa buhay natin. Pakinggan po natin ngayon ang mga salita ng Diyos dito lamang po sa ating segment na Word of Life. Bago tayo magbulay ng salita ng Diyos, tayo sandaling manalangin. Amang Diyos, dalangin namin ang iyong pahid sa pangangaral at sa mga makikinig, at ang iyong Santong Espiritu ang magbigay ng buong katotohanan. Tulungan mo kami na ang iyong pakikisama ay madama sa pamagitan ng mga kasunod na tanda at kababalaghan ng pangangaral ng mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating paksa sa pagkakataong ito ay paano makakarating ang salita ng Diyos sa tao. Ang batayan natin ay ang banal na kasulatan at ating makikita na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa mga tao sa pamagitan ng pangangaral ng mga sinusugo ng Diyos. Hindi basta mangangaral. Ganito ang sinasabi ng kasulatan sa mga taga-Roma 10, 13 at 15. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang makakapakinig kung walang tagapangaral? Sa makatuwid, paano? Yan ang katanungan. Paano makakarating ang salita ng Diyos sa mga tao? Ang Diyos ay magsusugo. Sapagkat kung may pangangaral, ay tiyak na may susuguin. Pangako ng Diyos ito. Kaya't ang salita ng Diyos ay hindi basta mapapakinggan kung walang sinugo. Ngayon, ang Diyos ba talaga ay nagsusugo? Ang panukala ng kasulatan ay positibo. Sa Lucas, pangkat 11 at sa 49 ay ganito ang ating mababasa. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pag-uusigin. Hindi mawawalan pala ng mga sugo na siyang mangangaral ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may pangako. Magsusugo siya. At ito ay pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi binabaliwala. Hindi pwedeng hindi matuloy. Gagawin niya bilang 23 at 11. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinrita ba niya at hindi niya isasagawa? Sa makatuwid ng kanyang sabihin, magsusugo ako
ay sigurado sapagkat siya ay Diyos. Hindi maaaring ang kanyang pangako ay hindi magkaroon ng katuparan sapagkat siya ay Diyos, hindi tao. Sa mga tuwid, may mga susuguin ang Diyos. Sapagkat yung hindi siya magsusugo, walang mangangaral. Ay ano naman ang pamagat o katawagan doon sa mga sinusugo ng Diyos? Basahin natin ito sa Lucas 11 pangkat at ang talatay 40 at 9. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pag-uusigin. Sa makatuwid, ang karunungan ng Diyos ay nagpapahayag. Hindi lamang na magsusugo siya, tinitiyak pa niya kung sino-sino o ano-ano ang kanilang pamagat, mga propeta at mga apostol. At ang sabi pa, hindi lahat sila ay tatanggapin ng tao. Merong mga babatuhin sila at papatayin sila. Ngunit ang mga sugo ng Diyos ay tapat. Kanilang ginaganap ang kanilang tungkulin. Bakit? Sapagkat Diyos ang nagsugo sa kanila. Sa makatuwid, napakaliwanag na ang Diyos ay magsusugo upang ang kanyang salita ay makarating sa mga tao. Without sending of God's sent man, there can be no true gospel. Sapagkat ang tunay lamang na mga sinugo ang makapagdadala ng salita ng Diyos. Sa aklat ng Juan 3 at ang talata ay 33, ang tumanggap ng kanyang patutoy naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Basahin natin ang nasa Roma 10 at ang talata ay 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng bagay o mga bagay na mabuti. Ito mga kapatid, ang panukala ng Diyos. Walang gagawin ang ibang mga sugo. Hindi sila gumawa ng iba. Ang pagkasugo ng Diyos sa kanila, ang kanilang gagawin, at ano ang sabi, ang mga sugo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, sa pamagitan nito, makakarating ang salita ng Diyos sa mga tao. At ating pansinin na hindi lamang mahalaga na malaman natin ang mga sugo at ang kanilang ministeryo. Maalaman din natin ang mga hindi sinugo. Ano ang isa sa katangian ng mga hindi sinugo? Basahin natin sa Romans chapter 10 pa rin at ang talata ay 14 and 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? Paano silang mga pakikinig ng walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa yung mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya ating pansinin ang kasulatan. How can they preach if they were not sent? Kaya, hindi masasagot yan ng tao. Kung hindi siya sinugo, ang sagot yan, hindi tunay ang kanilang sasalitain. Sapagat ang mga sugo lamang ng Diyos ang nagsasalita ng mga bagay na